Yung mga kabusing, maglalaban nga po itong dalawang Pinoy hard-hitting puncher na sina Mel Fajardo at Isnit Domingo sa darating na October 26, paglalabanan ng dalawang bakanting IBA Pan Pacific Flyweight title. Huling napalaban nga po itong si Mel Fajardo sa nakarang August 24 ngayong taon, kung saan tinalo naman ito ang kapwa Pinoy na si Miller Ala Formina via first round knockout. Ito ang comeback fight ni Mel Fajardo matapos ang dalawang makasunod na talo nito sa kamay ni Tanong Saksimsri ng Thailand at Machanja Yohana ng South Africa. Samantala naman si Isnit Domingo, huling laban ito ay sa August 31 ngayong taon. Nanalo naman ito via third round knockout kontra sa kapwa Pinoy na si Arston Aton. Ito rin ang kanyang comeback fight matapos itong matalo sa Japan kontra sa rematch nito kay Jokira Limura. Magiging undercard nga po ang kanilang laban sa laban ng Pedro Taduran versus Christian Bulanan para sa IBF World Minimum Title na pinamagatan nga po ang kanilang laban, The Thrilla in Manila 2 Countdown. Samantala naman itong makakalaban ni Taduran na sa Christian Bulanan. Ito nga po ang kanyang number 1 contender sa IBF, isang undefeated sa ring record at 12 wins and 7 knockout. Dapat talagang maipanalo ang labang ito ni Taduran para mayroon itong pagkakataon na makalaban ang kasalukuyang unified champion, Oscar Colyaso. Kaabang-abang nga po ang buwan ng Oktubre dahil maraming laban ang ating aabangan sapagkat ito rin ang buwan na muling lalaban itong angas ng Pinas, Janrel Casimero. Mas mauuna pa ang laban nito kumpara sa laban ni Taduran. Ngayong October 25 nga po ang laban ni Casimero na gaganapin sa Kyrgyzstan. Sa araw na ito ay makakalaban nga po ni Casimero ang kapwa maangas at palaban na Japanese fighter na si Kyunosuke Kamida. Maglalaban ang dalawa sa 58 kg. Una sa super featherweight na ito, 10-rounder po ang kanilang laban. Ito na ang pagkakataon ni Casimero na muling magpakitang gilas sa mga Hapon, lalong-lalo na kung magawang manalo nito via knockout kontra Kyunosuke Kamida. Samantala naman, Tank Davis at Jake Paul nagharap na sa unang pagkakataon. Dito nga po ay nagmistulang bata tingnan itong si Davis nang liit ng makatabi nito si Jake Paul. Talagang malaki ang agwat ng kanilang timbang, lalong-lalo na sa tangkad. Bagamat isa lamang itong exhibition match, pero 10-rounder po ang kanilang laban na mayroong 3 minuto kada round. Pagdating naman sa kanilang timbang ay maximum 195 pounds po ang kanilang paglalabanan, kaya hindi na pwedeng lalampas itong si Jake Paul dito. Saan nga po ni Jake Paul, mataas ang kanyang tiwala sa sarili na kaya nitong manalo sa laban dahil sa kanyang height and reach advantage. Samantala naman itong si Tank Davis, sinabi naman nito na hindi problema sa kanya ang tangkad at laki nitong si Jake Paul dahil inanakaut daw talaga nito si Paul sa araw ng kanilang laban na para sa atin ay malaking imposible. Kahit gaano kagaling at kalakas itong si Tank Davis, ay hindi pa rin uubra ang lakas nito sa malaking tao na lumalaban sa cruiserweight division. Ang kagandahan naman sa labang ito, kahit sino man ang matalo o manalo, ay hindi naman ito makakaapekto sa kanilang professional boxing record. Hindi gaya sa laban ni Jake Paul kontra Mike Tyson na nakatala bilang isang professional fight. Kaya sa edad na 58 years old ni Mike Tyson ay nadagdagan ng isang talo ang kanyang professional boxing ring record. Gaganapin nga po ang kanilang exhibition match sa darating na November 14 sa Casillas Center, Miami.